Naguguluhan po kasi ako, Pastor. Ano po ba ang dapat kong gawin? Until when po ba nagiging valid ang sacredness ng marriage? Hello mga kapatid! At welcome po ulit sa ating pong payong kapatid at purihin po ang Panginoon Diyos. Kasama natin ulit si Tosca, si Kuya Erwin at siyempre si Attorney Hana. Kapatid din natin, kaya ho Ate Hana. Kaya magandang araw po para sa lahat. At nandito tayo ulit sa panibago nating mga katanungan, mga payong hinihingi. At siyempre, simulan na natin. Ito po si Ate Tosca. Opo, mga kuya, kamusta na po? Siyempre, ate, kamusta na Ate Hana? Ayan, pero mga kuya, medyo, di ba, bago tayo nag-uusap-usap tayo, di ba? Kasi nire-review natin yung questions. Meron ko kasi nagpadala ng NGL question. Actually, sorry, hindi pala siya NGL, sa PM pala ng Facebook. And medyo mahaba po kasi yung kanyang message. Pwede, meron so, tayong 3 doon po sa nagtanong, ipangalan na lang, itago po natin sa pangalang Ate Pretty. Narinig naman ho ang inyong katanungan. At talagang binasa ho namin ng buo. Pero, syempre, medyo ipaparaphrase na lang ho natin, mga kuya. Okay lang ho ba? So, ayun ba yung maikli? Mahaba nga mga kuya eh. So, ito na po. So, medyo, about love. Ayan, about love. So, medyo babasahin ko rin po yung partial. Sabi po niya, Pastor Bong, naku, kayo po pala to. Sasagot. Ayan. Mahaba-haba po itong message ko, Pastor. Pero sana po'y tiyagain niyo po at kailangan ko po ng tulong ninyo. Naguguluhan po ako sa ano pong dapat gawin. So, ganito pong nangyari, mga kuya. Si Ate Pretty po ay nagkaroon ng ibang lalaki. Nagkaroon po siya ng kabit. Okay. Ngayon, nagkaanak din po sila. Ngayon po, during that time, willing naman po yung asawa niya na makipagbalikan sa kanya. Na akuin ang pinagbubuntis niya sa ibang lalaki. Ako lang po may ayaw. Nakipagrelasyon pa din po ako dun sa nakabuntis sa akin. And hanggang ngayon po, magkasama po kami sa isang bahay. So, ang nangyari po mga kuya, ganito. Ayaw po makipagbalikan ni Ate Pretty, pero dumating po sa punto na nanonood daw po siya ng inyong mga podcast at siya ng inyong mga preachings. Tapos nakakilala, pagka-Christian na rin siya, pero parang na-realize na mali pala yung ginagawa niya. To the point na hindi na siya nakikipagtabi dun sa kinakasama niya. Ngayon po, ganito po, gusto niya makipagbalikan sa asawa niya. So nagsulat po siya sa asawa niya at nagsulat din po yung asawa niya. Medyo mahaba po, so nabasa niyo naman po kanina. Ang nangyari po ayaw na hulong asawa niya makipagbalikan sa kanya kasi may kanya-kanya na po silang partners. So, ito po ang kanyang katanungan. Parang sabi na lang ng asawa niya, mag-co-parenting na lang sila alang-alang sa kanilang anak. So, ito na po, babasahin ko po ng buo ang kanyang pakiusap po sa ating mga kuya. Ito na po yun. Naguguluhan po kasi ako, Pastor. Ano po ba ang dapat kong gawin? Until when po ba nagiging valid ang sacredness ng marriage? Gusto po kasi ng asawa ko na mag-annulment kami pag nagkaipon at then pakasalan na namin mga kinakasama namin, pero I find it wrong. Ngayon po, na dinecline niya ako, ano po ang need ko gawin? Mag-i-stay po ba ako sa kinakasama ko? Or much better po, bang humiwalay na po ako? Nahihirapan po kasi ako, Pastor. Araw-araw kong tinatanong sa sarili ko kung tama ba itong ginagawa ko. Alam ko po, nasa huli ang pagsisisi and talaga pong pinagsisisihan ko po lahat ng mga nagawa ko. Pero is it too late for that? Pahingi naman po ng tulong at di ko na po alam ang gagawin ko. Ayan po. Shortened version po yung mga kapatid, pero narinig po ng mga kuya ang iyong katanungan, Ate Pretty. Wow. Ang mabigat yan. Sa totoo lang, kahit nung kanina, nung inikwento mo sa akin, binabasa mo sa akin, binasa talaga ng buo yun. Nahihirapan akong parang isa puso. Kasi nga, parang nafe-feel ko yung pain din sa part nung babae. Yes po. Kasi kahit nasabi natin siya na yung nagkamali, siya yung nagkasala, yung struggle na yung wala kang peace sa mga panahon na ikaw ay parang dumadaan sa mga
pagtatanong na bakit ko nagawa to, na paano nang gagawin ko. So ito po yung unang-una gusto natin maintindihan ano muna yung kahalagahan ng buhay ng mag-asawa. Sa Bible kasi, ang buhay mag-asawa ay larawan ng relasyon ni Kristo sa kanyang iglesia. So kaya naman ganun na lamang ang kilos ng spirito ng kadiliman to destroy family relationships, especially yung relationship na mag-asawa. Kasi nga if he succeeds in destroying the relationship of the husband and wife, nasisira niya yung picture ng supposedly ng unconditional love ng Panginoong Jesucristo sa church. Kaya makikita niyo yan sa Ephesians chapter 5 na pagkatapos niyang i-discuss yung mga roles ng bawat isa, sa ending niya this is in reference to Christ and the church. No? Kasi it's a picture. Ngayon, kaya sa Panginoon, ayaw niya na masira yung buhay mag-asawa. Kaya what God has put together, no man can put asunder. Ang problema lang, because of our sinfulness, and natigas sa ulatin so we insist on our own desires. Okay. So katulad nito, nangyari yan, yung babae nagkamali. And praise God, Sister Pretty, na na-realize mo na mali yung nagawa mo, and now you're trying, and you want to start all over again. It's very sad to hear na yung asawa mo nakapag-decide na rin na sige na lang, wag na lang. Nakakita na ako ng mga kasama ko. Siyempre, at Sister Pretty, mag-pray ka, kayong dalawa muna ng Diyos. Siyempre, ang pinaka-importante yung kaayusan ng yung relationship kay God. Then you follow His instruction. We can still pray na sana magbago rin ng isip ng asawa mo, na mag-agree siya na sama kayo ulit. No? At willingness na magkatanggapan, di lamang isa't isa, maging ang mga anak na meron na kayo sa kanya-kanya yung mga partners. Yun, napaka-ideal nun. Kumbaga, napakagandang senaryo yon. Ngayon, ang isa sa maaring hindi magandang senaryo at masakit na senaryo, yung, siyempre, ayaw na talaga ng asawa mo, so let's annul. Sa Biblia, pag sinabi nga because of immorality, inaalaw ng Diyos minsan ng paghihiwalay, or ang term na ginagamit sa Bible was divorce. Inaalaw yon in that sense kasi nga may immorality involved. At yung nag-cause ng immorality, siyempre, hindi siya yung pwede mag-asawa. Yung, kumbaga, yung naiwan. So, yung lalaki, meron siyang karapatan na gamitin pagkakataon na makapag-asawa ulit. Ayan. Paano na yung nag-cause ng immorality? Now that nagkaroon ka na ng parang kabagabagan ba? Yung nababagabag na yung konsensya mo, yun na yung pagkakataon naman na kung hindi ka natanggapin ng asawa mo, ito yung pipiliin mo just to be alone with the Lord and continue to help your children to grow sa tamang paraan. Yung co-parenting, walang problema. As long as hindi rin kayo magkaiba ng direksyon na gustong ituro sa inyong mga anak. Kasi minsan, magko-co-parenting kayo, pwede pa kayo mag-co-supporting. Pero in terms of yung parenting, tiyakin mo lang na yung tinuturo ng asawa mo ay hindi naman salungat doon sa sinasabi ng Bible na paraan ng pagpapalaki sa mga bata. So ito yung challenge doon Ngayon, when it comes to siyempre pwede na yun, no? Pwede na yung lalaki, pero yung babae hindi pwede. So, you have to really be separated from your live-in partner sa ngayon. Kasi, gusto mo nang ituwid Gusto mo nang ituwid. Huwag mo nang palalain pa. Alright? Ganun pa man, yun yung sa biblical side. Tama ba, Kuya Erwin? Ngayon, sa legal side, hindi ko alam ang parameters nun. Kaya, buti na lang, dito pala si attorney. At kung sakali lang, pwede nang, tingnan natin, ano ba yung sa bahagi naman ng batas, no? Kasi, hindi nasaklaw ng kapangyarihan ko yun. Syempre, medyo mabigat ang pinagdadaanan ni Ate Pretty. So, syempre, malaking tulong po na makapagbigay po kayo ng mga, ano bang sinasaadang batas patungkol po sa kanyang sitwasyon? Una po, yung nabanggit po ni Kuya Bong na divorce, di pa siya allowed dito sa Pilipinas. Wala tayong
divorce law, ang meron lang tayo is legal separation, annulment, and nullity of marriage. So, magkakaibang terminology yan. So, but to shorten, yung legal separation is magkahiwalay lang kayo, So, pero ito yun. valid Sila pa ngayon. rin yung kasal ninyo. So, ito parang legal separation sila. Parang ganun. Pero kailangan Hindi, kasi wala may pa. court Wala pang- process eh. oo, wala May pang court legal process separation to. yun. So, parang may mga grounds siya na pwedeng pambubugbog, gano'n. Yung talagang kailangan nila munang maghiwalay, pero sila ay ilalim pa rin sa isang valid na kasal. Ayun. Samantalang yung nullity naman, nasasabihin mo, simula nung umpisa, hindi talaga valid yung kasal natin. So, void ab initio. Samantalang yung annulment, yung petition for annulment, ito yung maaaring pumasok na pwedeng sabihin natin na valid siya until annulled. Ayun. So, parang, pero more likely, ang mga kadalasan na nagiging grounds natin, especially dito sa kasong ito, is not because of immorality kaya ng divorce, but maaaring psychological incapacity na hindi mo na kayang gampanan yung marital obligations mo as well as yung obligasyon mo bilang sa family life. Okay. And to be stricter, the reason also na maganda yung ating mga batas sa ngayon, Yes. kasi the state also protects yung sanctity ng ating family life. So tama po yung nabanggit kanina ni Kuya na kailangan pahalagahan natin yung ating duties, obligasyon, habang ingatan natin yung sanctity ng marriage natin. So ayun po yung in general scope, yun yung maaaring pumasok. Pero yung divorce law at yung ating immorality, pwedeng ang immorality ay maging katumbas ng criminal liability pero hindi siya maaaring specific grounds para mapaiwalang bisa yung kasal. Mhm. Oh. Actually, mga kuya, ang ganda po nung sinabi ni Ate Hana eh. Pero mga kuya, kasi binanggit din sa PM sa atin na sumulat yung asawa eh. Parang alang-alang na lang sa anak. So mga kuya, gusto ko sanang matanong kung okay lang kay, of course, kay Ate Hana na, pero tungkol sa co-parenting, uso ngayon yan, yung parang basta sa ngalan ng anak nyo, pwede mag-usap, okay tayo, pero separate ways na tayo. Meron po bang batas patungkol sa co-parenting? Yes, actually kasama yun sa sanctity of family life, 'di ba? Kasi sa Constitution ay pinapahalagahan yung pamilya bilang autonomous basic institution ng ating society. Ngayon, kaugnay nun ay yung karapatan at obligasyon or tinatawag nating right to support. So kasama dun yung bata, yung edukasyon nila, yung welfare nila, at yung lahat ng kapakanan nila. So hindi lang siya marital obligation, pero meron kang obligasyon para suportahan ang mga anak. So maaari din na maging, kaya nga po pinapahalagahan din yung mga karapatan na magsuporta at obligasyon na magsuporta na katumbas minsan ng criminal liability o minsan tinatawag nating vowsy. Minsan sa ibang cases. Ibiruin ko na nga sa to. Anong pong talata yan? Kabanata, no? Madami. Wala, mga kuya, talagang nakakatuwa kasi we have the side of our pastors sa Bible. Oh, at syempre may legal, di ba? Yes, Praise God. kaya naintindihan ko yung sinasabi na walang divorce law dito sa atin sa bansang Pilipinas. Pero the principle, which is whether annulment yan or the principle is about being separated as husband and wife. Kaya declaration of Yes, nullity of marriage. Kaya basically, yung sinasabi ng Bible na divorce is being, yung binibreak mo yung marriage, yung marriage. Kaya it's a principle more than the law. Kaya yung law naman, as of now, sa Pilipinas, wala tayong divorce law. Which is true naman, di ba? Pero ano tinatanong niya talaga? Hindi, yung ano nang gagawin niya? Ano nang gagawin niya? Now Kasi that, maraming issue yung anong gagawin eh. May yung co-parenting. Maganda yung sinabi ni Kuya Bong eh. Na dapat, pag nagko-co-parent ka, meron kayong common vision. May common values kayo. Hindi pwede magkahiwalay eh. Yes. Oo. Yun. Kaya kung yung tanong niya, kung anong gagawin niya, ang una nating mungkahi, di ba, naalala niya, ang una nating mag-pray muna tayo. Ayusin mo yung relasyon mo sa Panginoon Diyos. Tapos, from there, umasa tayo. Sana maayos pa rin yung relationship yung mag-asawa na magbago isip ng asawa mo. Ngayon, ang pangalawa, kung talagang worst case scenario, hindi siya pumayag na talagang suko na talaga yung lalaki, yun lang. Ang isang option, kasi yung lalaki talaga, he can really propose yung annulment. Pero yung babae, she has to be separated from her present live-in partner. Kasi nga,
ayaw ng Lord yun eh. Pero okay lang ba kay Lord na mag-asawa siya ulit? Hindi na. Si Kasi Ate siya yung Titi, nag-cause ng immorality eh. Siya yung nag-commit ng immorality. Napakalungkot naman nun. Part yun ng consequence. Consequence. Dapat malaman Parang widow na lang talaga. Oo, Life oo. of a widow. Ay. Ay. Kahit boyfriend. Boyfriend lang. Hindi Boyfriend. nga. Di lalo rin. Parang tukso di. Boyfriend still, relationship yun eh. Pasa mo dadalhin yung pagka-boyfriend mo. Fling, ganon, mga kuya. Ano ba talaga problema? Kasi mga kuya, I'm sure marami makaka-relate. Kumbaga, hindi naman kami kinasal eh. Ano lang to, parang companionship lang. Hindi, ganon. ako, wala namang samang may mga kaibigan ka, no? Pero saan mo dinadala yung relationship mo kung sakaling boyfriend, girlfriend, or Okay. Kasi sa akin, you're putting yourself into para a very vulnerable situation. Sa akin, okay lang may kaibigan ka. Kaya nga sa church, marami ka magiging kaibigan. Pwede ka sumama sa KSP. Ano yung Solope? Okay lang. Okay lang. Lahat naman tayo lang. Pati ako na buntik. Ako talaga may nagkamali, hindi si Kuya Erwin. Natawa lang ako kasi nadamay ko siya. Cool solo parent. Yun, yung mga ganun ba, pwede yun. Kasi alam mo, ang ganda lang sa Bible, yung Christianity is a rescue belief, a rescue relationship. So, kung sakali man, nagkasala ka, yun ang consequence. Seemingly, parang, paano na ako? Mag-isa na lang ako. You're not alone. You are choosing to be with God. You're choosing to follow the Lord. You're choosing to walk with Him. So you'll never be alone. So kahit na hindi ako makapag-boyfriend hanggang kunin na ako ni Lord, pwede pa rin ako maging masaya basta kasama ko si Lord. Kasi, kung namatay na yung una mong asawa, ayun, wag mo na maipanalangin. Siyempre, wag ho. Yun, parang ano na rin, you can stand na, no? Oo. Ayan. Yan yung from a biblical standpoint, yung sinasabi ni Kuya Bong. Pero from a legal standpoint, kasi kung annulled na yung marriage nila, they are given the right to remarry, di ba? Actually, sa mga nakakausap ko po na tao, especially kapag Christian na sila, ang pinakauna po is not to deal whether or not papasok sila sa grounds, but kamusta yung dulog nila sa Panginoon na may go signal na ba sila from the Lord kung magpapa-annulment process na sila. Kasi yun yung pinakamahalaga. Kumbaga sabi nga ni Kuya dati is God's will, God's bill, and everything will follow kapag niloob ng Panginoon. So yung ganun po, kung nagkaroon sila ng annulment process at napagtagumpayan niya yun sa Lord, binigay talaga sa kanya ng Lord, binigyan siya ng tamang tao, so nag-grant ng husgado yung kanyang annulment process. That means to say na hindi lang siya standfully right sa Lord na may go signal siya, but also pwede na rin siya mag-remarry. So pinakamahalaga muna is yung go signal muna niya sa Lord. Kaya tama po yung sabi ni Kuya na manalangin ka muna, mag-pray ka muna para ang unang go signal mo is not from a judge, but from the highest judge, which is si Lord. Kasi mga kuya, di sa mundo tama po yun. Kasi meron kasi, sabi ng gantong friend ko, okay lang. Sabi naman ng dito sa church, hindi. Pero sabi ng batas, basta as long as I'm annulled, okay na. Pero iba yung sinasabi ng pastor namin. Paano yun? Hindi kasi ano yan eh. Some things are legal, but not necessarily moral. Yun na nga. Nasa Bible. Some things are lawful but not Beneficial. no, beneficial. Kaya ang idea kasi, sa atin hindi kasi after the law, kundi what is pleasing to God. Kaya nga, kahit sa discussion sa law, no, sa Bible, sabi nga ni Paul, I died to the law that I may live to God. Wow. Di ba? Ano ba yun? Galatians yun eh. Chapter. Kaya, ang idea kasi, it's not just legal, kundi ano yung sinasabi ng Diyos. So yun po talaga ang dapat mag-goal natin. Oo. Kasi, isipin mo you made a mistake in that area. May consequence talaga eh. Mahal tayo ng Diyos, pero alam mo, hindi mo rin pagsisisihan eh. Kahit nasabi natin na parang seemingly painful momentarily, pero at the end of the day, knowing that you're doing what is pleasing to God, bilang magkakaroon ka ng peace beyond comprehension na hinahanap-hanap ni ate, ni Sister Pretty. Hinahanap niya yung peace na yun eh, di ba? Hindi ko, naguguluhan na ako eh. Hindi ko na alam ang gagawin ko. And that is exactly the point. The moment you follow God, peace will follow. Pero ito ba yung tanong ko po?
mga kuya. Paano po kunwari, ako po yung nandun sa situation, at nandun na nga ako sa sitwasyon. Sabi ni Lord, mabuti siya, pero parang hindi niya ako gusto maging masaya. I mean, can I have another person to love and be loved? No, ayun, ganda nun, ha? Erwin, Gusto mo nga. Kapatid ko malaki yung pangalan. Dita. Sino po ba yung sabi niyo may pangalan? High love. Yeah. Oh, yun! Tinanong Ano nila yun? ako. High precision yun. Yung lab laboratory. Oo, high precision yun eh. Hindi, mahirap naman yung tanong mo to. Yung gusto niya mag-asawa ulit, in a sense, I agree. Kasi, I agree with si Kuya Bong. Kasi parang dumadating sa akin, yung si Miss Pretty, she wants to take her cake and eat it too. Parang ayaw niya yung mga points na parang niresist niya yung mga consequence. That's part of the consequence eh. Yung sinabi ni Kuya Bong. Kung ipipilit niya, of course, she's free to do it anytime. Pero, she has to live with the consequence na andun yung asawa niya, na kahit na nag-asawa siya ulit o may boyfriend siya, hindi talaga siya magiging masaya eh. I think the happiest outcome would be pag nagkabalikan sila ng asawa niya. That's the best idea. Oo. Kung ayaw talaga ng asawa niya, intindihin din niya asawa niya. Ni-reject. Kung ikaw yun, ni-reject ka isang beses. Sakit. Tapos bukod sa i-reject ka, pinagpalit ka pa. Yun nga. Natural, oo. Hindi na lang mo pa anak. Oo. Di ba? Oo. Tsaka alam mo, Tosca, mayroon ako itutuwid ng kaunti Yung sabi mo kasi na, bakit ayaw ba ako ng Diyos maging masaya? Yun nga. Why? Yung bang pagiging may asawa, guarantee that you will become happy? Kaya nga. Yung bang naiisip mong solusyon na makapag-asawa ka ulit, sasaya ka talaga? Bakit ka nagkamali-mali ng ganyan? It only shows that when you got married, you were not really that happy. Di ba? There is something missing there. Kaya ang importante, ang happiness mo can only be found with God, with Jesus. Di ba? Importante yun. Kaya tingnan nyo ang measure ng happiness sa Panginoon. Blessed are those who mourn, for they shall be comforted. Iiyak ka talaga kasi, wow, ang sakit nito. Para ako na lang mag-isa. Wala na akong kasama. Yeah. Then you are in mourning. But I praise God. Bakit? Kasi God is cleansing me now. And one day I will be rejoicing knowing that I overcame sin. Di ba? Ang sarap nun. Hindi mo lang alam kung ano yung kapalit. Hindi mo pa alam ngayon. Pero isang tiyak ako, sabi ni Jesus, anong saya ang nagdadalamhati ngayon dahil siya ay mabibigyan ng aliw. Di ba? Hindi naman lang yung ngayon yung future na pinapangako ng Diyos. Kaya yun tayo. Yun ang panalo natin. Katuwa naman. So si Ate Pretty, you are heard Ayan, talaga namang, actually, hihingan ko na ng words of encouragement mga kuya. Totoo ba yan? Kasi, Bilis naman. kasi mga kuya, That's pretty fast. it's pretty fast. Pero mga kuya, ito pong topic na to, salamat Ate Pretty, marami yung nakaka-relate dito. I'm sure Ate Hannah would also agree because marami din cases na pertaining to this, di ba po? So mga kuya, okay lang ba yung words of encouragement? So sa mga... May magagawa ba kami? Meron ho. Joke. Meron naman ho. So, sa mga dumadaan po sa similar situation ni Ate Pretty. And Ate Pretty, kung nanood man kayo, ito na po, ang words of encouragement ng ating mga kuya. Hang on. Ayan, ito na po. Akala ko magbibigti na hang on. Hindi ho! Hang in there. Ay, ito na. Ayun. Ito sabi sa Biblia. Ako naisip kong Bible verses. For this reason, a man shall leave his father and mother, be joined to his wife, and the two shall become one flesh. Ang unang lesson ko doon sa particular passage na yun is yung sa marriage, number one is faith in God. Pero pangalawa na, yung relationship mo sa isa, dapat may commitment. Sa tingin ko, nagkulang ka sa commitment, Miss Pretty. Pretty ka talaga. But, you have to learn yung lesson ng commitment. At kahit na anong mangyari, committed ka dun Kunyari, when I was married, siyempre committed ako sa misis ko. Kahit na anong pa mangyari, mabalasa yung mukha, malipat yung ilong dito. Committed na ako sa kanya. At iyan talaga. And people should learn this, na yung
commitment is non-negotiable sa upuan. Kaya na ipapayo ko sa kay Miss Pretty at saka sa lahat ng mga may asawa na dyan. Examine your heart whether you are truly committed to the Lord. Kasi sasabihin mo, I have faith in God. Yes, but kung wala kang commitment, I don't think ganun kalalim yung faith mo. So, legal standpoint. Siguro po ang sa akin is, sometimes legal or law wouldn't solve our problems. Kasi yung problem, halimbawa, let's say, pumasok ka nga psychological incapacity, but how can you make sure na once you remarry again, ibig sabihin, magiging matagumpay ulit yung succeeding marriage mo. So sometimes, the root cause should be addressed first bago ka humanap ng paraan how to have a way out. So, ang pinaka-solusyon doon is yung tumawag tayo sa Panginoon kasi yun yung walang ibang makakapagbago sa ating batas kundi ang Diyos lamang. So, the Lord even banished the law for us and gave the grace for us. So, yun po. Alam mo, napakahirap. Una-una, sa mga tao o mga nakikinig na may karubong kaparehong kalalagayan ng pinagdadaanan ni Miss Pretty, ito lang po masasabi ko, hangad ho ng Diyos na maging masaya tayo. Kaya lang ang sukatan at paraan natin para maging masaya ay hindi kaparehas ng paraan ng Panginoon Diyos because His thoughts are higher than ours. Kaya naman, hangad ng Diyos na makinig tayo sa Kanya because He knows better. Kaya ito lang din may papayo ko sa bawat isa and I hope that this will encourage all of us. You follow God and you will see that our God is indeed more powerful than than we ever thought. Kaya po, sundin natin yung paraan niya. We will never fail. Sundin natin yun. Kasi papakita ng Diyos sa atin na talagang ang hangad ng Diyos ay maayos ang ating mga buhay. And praise God. God desires us to be saved from our present evil age in that Jesus Christ came and rescued us from our sins. Kaya namatay si Kristo. He was willing to live the comfort of heaven. Kaya more than anything, relationships here in this world, hindi yun magbibigay saya sa atin. But to fix our relationship with our God, yun ang pinakasusi ng ating kapayapaan and ating kasiyahan sa buhay. Kaya peace with God, then we will have peace in our hearts from God. Kaya mga kapatid, remember, Jesus is always just waiting for all of us. Sabi niya nga, come to me, those who labor and heavily laden, and I will give you rest. Learn from me, for I am humble and meek. Take my yoke upon you, for my yoke is easy and my yoke is light. Kaya ito po mga kapatid, mahal tayo ng Panginoon Diyos at yayain na at tanggapin natin ang kanyang paanyaya para sa ating lahat. God bless you. Praise God. Kaya mga kuya, ito na, tagline. Ayan. Kaya ano man pinagdadaanan natin, dahil ang dami natin talaga mga unos sa buhay, maging sa ating mga relationship. Kaya umulan man, umaraw, bumagyo. kung kailangan nyo ng payong, andito po ang Payong Kapatid. Mga kapatid, alam niyo po, masaya po kami nakakasama namin kayo every Tuesday and every Saturday. Pero syempre mga kapatid, ang tanong ko po naka-follow na po ba kayo sa ating mga social media pages? So okay lang po bang sabihin ko po sa inyo ang ating mga social media pages? Syempre, unang-una sa lahat, meron po tayong Payong Kapatid official Facebook page. Meron din po tayo sa YouTube, Payong Kapatid PH, at syempre po, sa mahilig mag-Spotify audio, di ba? Meron po tayo sa Spotify podcast. At syempre, meron po tayong NGL. Ito po ay pwede kayo magtanong anonymously. So ito po ay meron tayong NGL link at meron po tayong NGL QR code. Ayan po, just scan the code lang po mga kapatid. At syempre po, may bagong-bago po tayo Instagram account. Yan po yung mga request ng ating mga kuya. So, paano po tayo mag-IG? Punta po kayo sa Instagram account at mag-download na po kayo ng Instagram and follow us at payongkapatid.ph. Kung mahilig po kayo sa mga inspirational content, yung mga nakakagaan ng loob, ito po ay para sa inyo. So mga kapatid, masaya-masaya kami at lagi tayo nagsasama-sama at syempre, blessed na blessed tayo sa payo ng ating mga kuya at lalo pa tayo lumago sa ating relationship with Jesus Christ. So mga kapatid, see you soon!